mula sinasabi, ngayon naiipit na kayo ni Saltico? Halata naman po na si Bernardo ay may tinatago. Di ba? Bakit hindi niya sinabi yan noon na meron 100 billion na insertion sa Malacanang? Pero ito hindi para sa presidente, ha? Ito para kay Olaybar at kay Adrian Bersamin. Meron 2 ban. Kinuwento mo ba yan noon? Kasi ang binabanggit ni Yusek Bernardo, puro senador dyan eh. Ayun na nga. Ang ako kataka-taka, bakit ganun? Mga senador na dati niya kaibigan. Ayun nga. Mga close friend niya yung mga dinawit niya dyan. Tapos nung nagsalita si Saldico, nadagdagan yung kanyang testimonya. Paano kung may magsalita pang iba, madadagdagan? Yun na nga. Padagdagan. Ibig sabihin, meron pong itong testigo na ito, selective. Di ba? Bakit ngayon mula sinasabi, ngayon naiipit na kayo ni Saltico? At meron pa siyang mga gustong iligtas na marami. Alam mo kung sino? Sino? Eto. Sino yung mga yan? Bakit hindi mo tinutukoy ang mga pangalan na ito? Ito pong si Congressman Edwin Guardiola. Naku po! Alangan namang pinakamalaking proponent. Tapos hindi nyo kilala. Ano ba? Paano nangyari yun dyan? Hindi ako naniniwala, kilala niya yan. Kilala niya yan. Hindi niya pwedeng hindi sabihin hindi niya kilala. Wala silang transaksyon ito? Kilala. So kung wala silang transaksyon ito, ibig sabihin, 2 sindikato sa DPWH, yung sa'yo, tsaka yung isa pa. Dahil sa mga sinasabing yan ni Yusek Bernardo dyan, nag-apply na siya bilang state witness. Sino? Si Yusek Roberto Bernardo. Aba naman. Siya na ang testigo. Witness Protection Program na. Witness Protection Program. Aba. At dahil dyan, sabi ni WPP. Sabi ni ICIX, ay Director Brian Osaka, pagka nag-apply na dyan sa Witness Protection Program, hindi na natin yan mapapapunta rito. Hindi na yan natin pwedeng pagsalitain kasi meron daw confidentiality clause sa batas. Bawal na dito kay Bernardo maglabas ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang pag-apply bilang state witness. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng tanungin, Jen, sa mga sinasabi niya. Witness ka nga di magkukwento ka, magsasabi ka ng mga nalalaman mo. Di ba? Oo nga. Bakit? Pero patago na. Confidential na. Hindi na transparent. Pakinggan natin, paliwanag ni... Sige nga, pakinggan natin si Brian Osaka. Brian. Deal also with Ito engineers. sa inyo lahat, nakatanggap po ang komisyon ng isang sulat mula sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan po ay kanyang inabusuhan ang komisyon na hindi po siya makakadalo sa hearing ngayong hapon. Sa halip siya po ay nagsumite ng kanyang second supplementary affidavit. Nabanggit rin po niya sa kanyang sulat na itong second supplementary affidavit ay siya ring affidavit na kanyang binasa sa Blue Ribbon Committee ng Senado noong Biyernes, November 14, 2025. Nabanggit rin po sa sulat na siya po ngayon ay nag-a-apply under the Witness Protection Program or RA 6981. Dito po sa batas na ito, pinaliwanag niya that there is a confidentiality clause or provision wherein siya po ay pinagbabawal na mag-disclose ng anumang impormasyon na konektado sa kanyang application bilang maging state witness. Yun diba? pala yun. Pero tingnan mo, Jen, ang petsa nito, hindi pa niya sinasabi ito nung binanggit niya yan. Nag-a-apply na siyang state witness, hindi pa niya sinasabi yung insertion na 100 billion, tsaka yung involvement ng 2 taga-palasyo, ay yung isang DepEd Yusek. DepEd, tsaka yung si Adrian. Di ba? Paano natin gagawin yan na state witness? Samantalang ang sabi, dati ni Senator Lacson at maging ni dati Justice Secretary Crispin Remulla, hindi mo pwedeng gawing state witness ang isang tao na pinipili lang ang gusto niyang sabihin. Dapat tell all ka. Siyempre. Di ba yun yung sinabi nila sa mga Diskaya?
Oo nga, oo. Yun ang kanilang argumento. Hindi oo. naman nila sinasabing kompleto eh. Oo. Paano ito si Bernardo? Eh baka naman magsabi na siya ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Supplemental na nga yung sinabit niya eh. Dinagdag na nga alam pala niya yun, At no? pagkatapos ng Oo. supplemental na yan, meron pa siyang ibang supplemental. Panibagong supplemental yan, Yun oo. ang na kay Senator Lacson na may dinadawit na siya mga bago. Oo, yun daw tumawag, bagamat wala pa ata. Eh, gumawa na ba sa sulat kamay? Kung yung sulat Sulat kamay, yung sinasabi, wala Kasi pa. yung dinagdag nga niya. Hindi pa nga eh. Oo. Nakakarating eh. Ewan ko kung sinusulat na. Ang ibig natin sabihin nito, halata naman po na si Bernardo ay may itinatago. Di ba? Bakit hindi niya sinabi yan doon na, di tapos na sana, meron 100 billion na insertion sa Malacanang. Pero ito hindi para sa presidente, ha? Ito Oo. para kay Olaybar at kay Adrian Bersamin. Meron 2 ban. Oo. Kinuwento mo ba yan noon? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Ngayon naiipit na kayo ni Saltico? Ibig sabihin, meron pong itong testigo na ito, selective, di ba? Mukhang ano yan, ang tawag dyan na self-preservation yan. Gusto niya Oo. ligtas sa kanilang sarili. At meron pa siyang mga gustong iligtas na marami. Alam mo kung sino? Sino? Eto. Diba? Eto. Ayan, andyan yan. Eto. Nasa papel? Eto nasa papel. Ba? Teka. Eto ang mga gusto mong iligtas. Sino yung mga yan? Bakit hindi mo tinutukoy ang mga pangalan na ito? Oo. Ito pong si Congressman Edwin Gardiola. Nako po! Oy. Alangan namang, ikaw nga, sumumpa ka nga sa harap ko, Yusek Bernardo, kahit hindi ako hukuman, Oo. na nagsasabi ka ng totoo na hindi mo kilala itong si Congressman Edwin Gardiola? Hindi alam mo mo. ito nakasalamuha? Wala itong project sa DPWH? Sabi ni Lian Libiste, Nelson, O, ano ba sabi ni... pag kinumpara daw si Diskaya at saka yung Gardiola, Oo. putong-puto daw yung Diskaya. Baka kutsinta. Wala daw sinabi. Oo. Wala daw sinabi yung Diskaya kung si Gardiola itatapat mo sa kanya. Mula nang lumitaw itong si Yusek Roberto Bernardo hanggang ngayon na nag-a-apply siya ng Witness Protection Program at hanggang ngayon meron siyang mga pang-apat na yatang supplemental. Oo. Nabanggit na ba niya ang pangalang Edwin Gardiola? Baka naman hindi dumadaan sa kanya kasi mukhang ilan lang yung dumadaan sa kanya, Nelson eh. DPWH dyan. Ganun ba? At ang kausap niya mismo, Manuel Bonoan eh. DPWH for Luzon yan eh. Tapos ito, Operation pinakamalaking proponent. Tapos hindi nyo kilala. Ano ba? Paano nangyari yun dyan? Hindi ako naniniwala, kilala niya yan. Kilala niya yan. Hindi niya pwedeng hindi sabihin hindi niya kilala. Wala silang transaksyon ito? Kilala. So kung wala silang transaksyon nito, ibig sabihin, dalawa sindikato sa DPWH, yung sa'yo tsaka yung isa pa. Kung sino nakakakilala kay... baka naman iba yung grupo ni na... Kasi meron pa yung Cabral eh. Teka muna, Yung babae. baka sabihin, nagpaparatang kayo kay Gardiola. Oo, oo. Hindi po kami, hindi kami. Oo. Ito po ang nagpaparatang. Ha? Tingnan natin kung paratang ito o talaga may ebidensya. Sino yan? Si Congressman Leandro Lebiste ng Batangas. Sige nga. Congressman Gardiola ang may pinakamaraming mga kontrata na congressman sa DPWH ayon po sa mga third-party na information din ng buong Kongreso. In fact, ang Kongreso ay sangayon sa mga sinasabi ko ngayon. Nagkataon lang po na ako ay nagsasalita tungkol dito. Pero gusto naman po siguro ng Kongreso na ipakita din na gusto natin ng pagbabago. Oh. Ba? Parang nakapansin yung boses ni Glenn ba isa? Itatanong? Oo, Programa ni- sa radyo napaka... Gano'n. Na-interview pa sa radyo. Alvin na kanina. Yung ating pinakagwapong broadcaster sa radyo. Glenn Gatos yan. Sige nga, ang gagawin nyo dyan siguro. Naku, peke naman yung notaryo ni ni Congressman Lebiste. Nag-file na ba siya ng complaint against kahapon, di ba? Parang pumunta ata siya sa DPWH para magkaroon din ng investigasyon. O baka sabihin naman lang, naku, AI lang yan, picture, hindi nga gumagalaw yung bibig eh. Hindi, in-interview ng live niya. Kaya phone patch interview Gano'n niya. Tapos, Hindi ba? kaya niyang umaga, narinig ko rin siya sa interview sa ibang mga himpilan Yun din ang pinupuntong niya. Yan nga. At meron daw siya talagang personal knowledge. Oo. Kasi siya pala mismo inalok. At saka yung mayor dati ng yung si Ibaan Mayor. Ibaan ba yun? Hindi ko alam. Basta si Jay Ilagan. Yung tumakbong governor ata yun Dating mayor na inalok din daw talaga nung Gardiola, Nason. Yung tinatanong mo kahapon, paano daw bumibili nung yung proyekto? May nagsabi sa akin yan pala, na isang proyekto, isang project. Ano ba, ako yung Gardiola. Magkano bang ano mo dyan? Bilhin ko na yan, sige, okay na yan. Ano daw pala kung isang milyon, bibili niya ng, ipapapano niya bayad, 40%. Okay. So, kung 1 million, di 400,000. Bahala ka na. Dati daw, ipinibigay nila yan, ipinapasa. Saan niya binibili? Saan niya... Sa mga tao ng DPWH. DPWH. Oo, unahan na niya. So, hindi kay Bernardo?
Ay, hindi niya sinabi. May isa pang ano doon. Baka kung sino man, ano ha. So, ganun pala. Oo. So, ginagawa niya dati, papasa naman sa ibang mga construction firm. Oh, meron akong proyekto dito. Sigurado to. Oh, sigurado to. Nagpauna na ako dito. Magkano yan? Eh, babayaran mo 60%. Ibig sabihin, wala pang bidding, gagawin pa lang yung pondo, Oo. gawa na kung sinong gagawa. Sabi ko nga sa'yo, pag may pasok pa lamang doon sa NEP, ay approve okay na eh. Ay, Ibig sabihin, napondohan na eh. Wala pa yung pondo, ginagawa pa lang, Oo. bayad na. May advance na nga raw. Yung Yun ang ganun. ginagawa doon ng mga diskaya. Oo, meron na, namumuhunan na talaga Nagbibigay sila. na sila ng pera para sigurado mapunta sa kanila yung Kanila project. mapunta yung project. So, gagawin niya, di ba? Di ba, nakuha niya 40%, 400,000. O, magkano naman ikaw? Kunin mo na ng ano yan, 60. Si tubo hanggang sa 200. Ngayon, yung contractor naman, mayroon akong, puhunan ko lang dito, 60. Oo. Eh di meron pa akong 40% na kikitain. Well, Okay. ganun lang naman takbo. Eh, lately daw, na-realize nila, ba't pa ipapasa? Eh, pwedeng pagkabili ko, ako na gagawa eh. Oo. Nabili ko ng 40%, kung ako gagawa, eh di 60% ang kita ko. Yung kontraktor. Ilan ba? Yung grupo doon na... Yung mga engineer. Hindi na yung ano, yung, di ba yung binibili daw ni Gardiola? Si Gardiola. Tapos binibenta rin niya. Ang ginawa daw ata, ba't ba bibenta? Pwede naman ako na gumawa. Siya na naghanap ng gagawa. Parang siya na mismo. At saka kumpanya mismo nila. Direkta na. Kasi construction company daw sila eh. Baka nga hindi alam ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang alam. Kasi dadaan sa DPWH yan, di ba? Yun ang binabanggit ata May ni papel ano. yan eh. Kasi ang binabanggit ni Yusek Bernardo, puro senador dyan eh. Ayun na nga. Ang dami ako kataka-taka, bakit ganun? Mga senador na dati niya kaibigan. Ayun nga. Mga close friend niya yung mga dinawit niya dyan eh. Tapos nung nagsalita si Saldico, Oo. nadagdagan yung kanyang testimonya. Oo. Paano kung may magsalita pang iba, madadagdagan? Yun na nga. Padagdag ng padagdag.